Sumakabilang buhay na po ang boksingerong si Carlo Maquinto kaninang umaga na comatose si Maquinto dahil sa pamamaga ng kanyang utak matapos ang kanyang laban noong Sabado. Hindi po ito ang unang pagkakataon na may boksingerong nagbuwis ng buhay sa loob ng ring. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Trinidad. Chino? Yes, Bob Jess, isa sa mga tragedy ng Philippine boxing ay maraming mga nais mag-boxing. Pero ang problema, hindi yata nila pinapansin na kada sila'y sumasampa sa ibabaw ng ring, alam nila na yung isang paa nila ay nasa hukay na ng libingan. Halos isang linggo mula nang matumba sa ring si Carlo Maquinto at makomatos, tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan. Alas 10:15 kaninang umaga na maalam na ang 21 anyos na boksingerong tubong Iloilo. Ayon sa kanyang neurosurgeon, matinding pamamaga at pagdurugo sa kanyang utak ang ikinamatay ni Maquinto. Yung kondisyon niya hindi na po nagbago. For 5 days, status quo siya. Ibig sabihin, kung ano yung kondisyon niya nung una hanggang nung nawalan siya ng tibok ng puso, ganun na lang po. Bagamat maituturing daw na aksidente ang nangyari, hindi pa rin tumabawi ang pagluluksa ng pamilya Maquinto. Duhay makamit may nabasolan, yung balmala do, disgrasya lang do. Hindi man hungod kung ano to. Ang Games and Amusements Board nagpaabot na raw ng 50,000 pesos na tulong sa pamilya ni Carlo mula sa Boxers Welfare Fund. Nakaburol ngayon sa Bacoor, Cavite ang labi ni Carlo. 2 araw siyang mananatili roon bago iuwi ang kanyang labi sa kanyang bayan sa Iloilo. Tulad ni Carlo, may ilan rin boksingerong Pinoy na mapaitang sinapit na kapalaran sa ibabaw ng ring. 1995, binawian ng buhay si Eugene Barutag laban sa veteranong boksingero na si Randy Andagan. Saksi ako sa pangyayaring iyon at dahil walang sapat na medical assistance sa event, kami pa ang nagtakbo kay Barutag sa ospital. Hindi rin magandang sinapit ng dating WBC Youth Flyweight title holder na si Angelito Lito Sisnorio Jr. laban sa isang Thai boxer noong 2007 sa Thailand. Nanakaw si Sisnorio sa 4th round ng laban. Nadala pa siya sa ospital pero kalaunay pumanaw rin. 2009 naman matapos manalo ng unanimous decision ng bokserong si Zigores laban sa isang Colombian fighter ay ilang sandali matapos ang laban nawalan siya ng malay. Sabi niya, panalo ka sa laban mo. Ba't ako nandito sa ospital? Panalo naman ako. Ano? Hematoma rin ang sinapit ni Gores at kinailangan niya ng 20 milyong piso para sa gamutan. Sa tulong ng Filipino community sa Amerika ay naipagamot si Gores. Bagamat maayos na ang lagay niya ngayon, kailan may hindi na siya makatatapak muli sa loob ng lona. Dahil sa mga insidenteng ito, isang panukalang batas ang inihain para sa proteksyon ng ating mga boksingero. Ang House Bill 5069 o ang Flash Elorde Boxing Reform Act of 2006. Pero tulad ng ilang panukalang batas, natabunan na rin ito. Ayon sa GAB, humahanap naman sila ng paraan para mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga boksingero. Kumausap na rin sila ng ilang insurance companies. Ang problema? Yung safety ng boxers, pag-uusapan pa rin namin yan. Ano pa yung mga ibang pamaraan na we can enhance the safety of our boxers. We have tried to talk to insurance companies about insuring yung boxers natin sa mga laban. Ang problema, masyado malaki ang premium. Ang mga boxers na mga undercard, maliit na yung kinikita niya, around 1,000 to 2,000 pesos per round. At kung i-insure yan, ang binibigay na rates ng mga insurance companies are libo. Panukala naman ng ating pambansang kamao, maghigpit sa mga nais lumaban sa ring. Yung GAB natin is higpitan masyado yung pagbibigay ng license sa mga boksingero na gustong lumaban dahil siyempre buhay din naman, kapakanan ng buhay nila ang iniintindi. Maganda mga panukala, Ma'am Jess, pero meron mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na manggagaling sa mga katulad namin na may katagalan na rin sa pagsunod ng boxing sa career at siyempre, first and foremost, bagong championship ay kung paano patuloy na papapangalagaan ang kabuhayan o safety ng ating mga boksingerong gusto lamang makaahon mula sa kahirapan. Ma'am Jess? Okay. Chino, to be fair, no, mula nung naipakita natin yung nangyari kay Eugene Barutag dun sa eyewitness way back 1990s ako, pa. Bata pa ho ako nun, ma'am. Oo nga, pareho tayong bata pa nun. Marami naman ang nabago at marami ng rules na na-implement. Alam ko, meron ng mga ambulansya ngayon tuwing may laban, meron ng mga
mga doktor, pero talaga lang kasing delikado ang boxing eh. So sa palagay mo, ano pa ba ang dapat gawin? Okay, nandyan yung gamit. Ang importante is, alam ba natin gamitin? At saka in the event na merong aksidente, alam ba natin mag-react ng tama? Kasi ang importante sa isang aksidente, gaya ng nangyari kay Carlo Maquinto, is how to handle the patient. Kasi being a boxer, pagbagsak niya doon, nag-shift na siya, nag-transition na siya to being a patient. Tama ba yung pag-handle natin? Nalapatan ba at natin siya ng tamang first aid? Yung sabi natin, number 1, do not panic. Pangalawa, na-check ba natin ang tamang airway? Importante yung mga bagay na yan. Immobile ba siya nung i-transfer natin? Kasi pag mga head trauma na ganito, yung, even the slightest of movements can more endanger the position where the patient is. Kasi ganyan ka-selan ang mga brain trauma ng mga incidents gaya ng pinasok nitong tinatawag natin si Carlo Maquinto, ang ating tragic na fighter, na sabi ko nga, meron tayong matututunan. Gamit, yes. Sasagutin ko, Ma'am Jess, ample ang gamit. Handling, yun ang kailangan natin i-fine-tune at kung paano tayo magre-react in emergency situations. Okay, kasi nakikita natin yan sa mga demonstration ng mga rescue team, no? Na bago nila ilipat sa stretcher, meron pang mga ginagawa para hindi magalaw yung injured na parte ng katawan. Pero mabalik tayo dun sa laban nila. Dun ba sa laban mismo ni Maquinto? At anong pangalan nung kalaban nga Si Mark Joseph Costa, ma'am. Okay, meron bang nakitang violation doon ang GAB? Wala. Kasi ma'am, ito lang para malinaw. No? Nandun tayo nagko-cover doon sa pakiusap ng Jerry Peñalosa Promotions. I-cover natin yan. So kami ni Quinito Henson. In fact, alam nyo, what's the irony of this is the fight between Maquinto at saka si Costa ay ibinoto pa namin bilang fight of the night. Yun lang, hindi namin nalaman kung sino nanalo sapagkat itinabla. Bakit itinabla? Kasi talagang nagtama yung dalawa na parang lumabas, evenly matched. In fact, kung titignan natin maigi, si Dr. Redentor Giernes ng Games and Remissions Board, who was the ringside physician, ang chinecheck niyang tunay ay yung kalaban ni si Costa kasi matapos niyang ibagsak itong si Maquinto ng 2 beses sa second round, ginulpi naman siya ni Maquinto in the succeeding rounds. So walang signs na si Maquinto was suffering from anything. He was responsive until the 8th round to his corner and to all the instructions that was given to him. Ang naging problema is immediately after the announcement of the draw, dun sa biglang nanghina, akala natin out of exhaustion, yung pala nag-take effect na yung tinatawag nating subdural hematoma o yung pagdurugo ng kanyang utak. Naalala ko tuloy yung kay Barutag. Doon din sa fight na yun, lamang din si Barutag nung una eh. Hindi rin inasahan na siya ang babagsak eh. Tama, ma'am. Alam niyo bang hanggang ngayon, naninindig yung balahibo ko pag yung mere mention itong si Barutag sapagkat, for the record, strike 2 na ako sa mga ring deaths. Pangalawang beses ko na akong nasasaksihan ang ganitong ganapan. Parang it's a case of lightning striking twice. Kaya nga, sabi natin, ma'am, baka merong dapat pa tayong gawin dito. Hindi tayo dapat maging kampante porkit nandyan ang mga gamit, nakita natin ang mga improvements in boxing. We have to be vigilant and to safeguard yung safety ng ating mga boksingero. Okay, pero sa assessment mo, Chino, the fight was okay. Walang evenly matched sila, hindi sila lumaban sa hindi nila weight division, yung pagre-referee nung laban maayos, walang mga below the belt o above the belt na mga tama na hindi dapat. It was pure action, Ma'am Jess, sa laban. From round 1 hanggang number 8, wala akong nakitang violation. In fact, ito yung mga laban na sinasabi ng marami. Napakasarap panoorin dahil nasa gitna lang sila ng ring, nagpapalitan, nagsasaluhan ng suntok. Talagang wala kang makikita, walang bina-violate. If there was any violation, nakita ng referee kasi itong si Mark Joseph Costa kept on yung tinatawag natin spitting out yung kanyang mouth guard dahil hirap na hirap siyang huminga dahil sa pambubugbog na ginagawa sa kanya ni Maquinto. Yun yung violation, but it was spotted clearly by the referee or the third man on the ring. No? Kaya wala ho tayo nakita as far as the fight is concerned, even yung gagamitan na available, they were all present. Ngayon, ang kukwestiyonin dito, uulitin ko, not for anything, is the way the patient was handled after the fight. Yun lang ang dapat. Pero yun nga, lahat ng bagay na ito, parang ano na lang parang footnote na lang. But definitely, yun ang mga bagay na dapat nating improve. Ulitin ko, as far as violations are concerned, from a perspective of a commentator, wala ho tayong nakitang na-violate dun sa buong laban na yun, according to the rules yung laban na yun. Okay. Maraming salamat, Chino Trinidad.